Ako si Lourlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang inilunsad. Benepisyaryo ng Zero Balance Billing Program umabot na sa 1.6 milyon. Oplan kontra baha, pinaigting ng administrasyon ni PBBM. Ethics complaint versus House Public Chair inihain. Australian national arestado matapos magdala ng 27 million pesos na shabu sa NAIA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Patuloy na nakabantay ang Philippine National Police o PNP sa publiko. Ito ay upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa bansa kaugnay ng mga protesta ukol sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Chief General Melencio Jose Nartates Jr., minomonitor ng kapulisan ang lahat ng mass gathering sa iba't ibang lugar sa bansa at naka-standby rin ang medical emergency responders upang matiyak ang ligtas at payapang sitwasyon sa mga pampublikong lugar. Dagdag pa niya, mahigpit na ipinatutupad ng PNP ang maximum tolerance policy at nauna nang inatasan ang mga pulis na manatiling propesyonal at umiwas sa anumang posibleng komprontasyon. Hinimok din ng hepe ang publiko na huwag magdala o magpadala sa emosyon na maaaring maging dahilan ng sakitan at paglabag sa batas dahil aniya ang PNP ay walang kinikilingan at tinitiyak lamang ang kapayapaan at seguridad ng bawat Pilipino. Sa ibang balita, umabot na sa 1.6 milyon ang mga pasyenteng naging benepisyaryo ng Zero Balance Billing ng Department of Health o DOH. Sa huling naitalang datos ng kagawaran, katumbas ito ng nagkakahalagang 95 billion pesos na nabayarang hospital bills ng programa mula July 2025 hanggang Enero ng kasalukuyang taon. Dagdag pa ng DOH, patuloy pa ang kanilang pagpapalawak sa programa, kabilang ang kamakailang inihayag na planong libreng pay wards para sa PhilHealth Direct contributors. Samantala, mas pinaigting ang implementasyon ng Oplan kontra baha sa iba't ibang lungsod sa bansa kung saan isinagawa ang dredging at clearing operations upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang kabuhayan ng mga residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, kapansin-pansin ang paglinis ng mga ilog at estero sa mga lugar tulad ng Makati City, Talisay City, Mandaue City sa Cebu, Bacolod City at Naga City na dati barado ng putik at basura. Inihayag naman ng ilang residente ng Naga ang kanilang suporta sa programa at sinabing nakikita nila ang konkretong pagbabago at mas pinaigting na kahandaan laban sa pagbaha sa kanilang komunidad. Sa ating pong ulat panahon, patuloy pa rin ang maulan na panahon na dala ng tatlong weather system sa buong bansa. Posible ang maulap na panahon at pabugso-bugsong ulan na dulot ng shear lines sa ilang bahagi ng Bicol Region at Northern Samar. Parehong panahon din ang posibleng maranasan sa Palawan, Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas, bunsod ng easterlies habang amihan naman ang nakakaapekto sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force.
Fourth impeachment case laban kay VP Sara, personal na hakbang ni Congressman Ortega. Ethics complaint laban sa House Public Chair inihain. Australian national arestado matapos magdala ng 27 million pesos na halaga ng shabu sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.